breaking news, Senador Lacson, nag-resign na po talaga at talagang sabi po ng mga analyst na tila may whitewash na nangyayari. Ito po yung sinabi mga kababayan. May nangyayaring whitewash, analyst sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Halatado naman kasi lahat po ng mga sinasabi ni Marcoleta ay hinaharang. So dito, ayon na rin kay Senador Franklin Drilon, na isang dating senador nga, isang sakripisyo daw itong ginawa ni Lacson para kay Tito Soto para hindi masibak. So dito mga kababayan, pakinggan po natin itong sinasabi ng kilalang Professor Froilan Calilong, isang political analyst po, para po malaman natin ano ba yung nakikita nila, ano ba yung dahilan nila, bakit nag-resign itong si Lacson. Mga kababayan, ito po. Ito. Actually, kasi the way I see it, mukhang obviously, may mga may mga paglilihis at may mga gusto siyang takpan dito sa pagdinig na to, no, na I think it's not really in the character. I mean, in fairness to Senator Lacson, was never really in his character to be like this. Pero I don't know what really happened. Maybe ganoon kalaki yung impluensya nitong mga nasa likod nitong iskandalo na to the point that, even an upright man like Ting Lacson with this weight, no, with his principles and his demeanor, no, para lang paboran sila. And I think itong pagbibitiw niya na to, no, is more of a reaction perhaps doon sa siguro nga insurmountable pressure na nanggagaling hindi lamang doon sa mga kumakalaban sa decision niya, pero doon din sa mga tao na naglalayo na makuha yung protection nila ni Tito Soto, no, ni Senate President Tito Soto. And siguro taliwas ito sa kanyang prinsipyo, taliwas din ito sa kanyang sa kanyang agenda na. Ayan mga kababayan, talagang hindi po nakayanan po ni Pampilo Lacson yung pressure na nanggagaling po sa taong bayan. Dahil po, syempre si Senador Marcoleta talagang ang gustong tumbukin yung mga malalaking buhaya dito, pero nakikita po ng taong bayan ay tila itong si Pampilo Lacson at Tito Soto ay inilalayo tayo para makita ang tunay at matuklasan ang tunay na buhaya dito. So dito mga kababayan, ang sabi po ng professor na tila hindi niya nakayanan yung pressure ng kabilang panig. Halimbawa po, yung mga gustong paboran ni Senador Lacson, hindi niya nakaya. Yung taong bayan na bumabato sa kanya, binabatikos siya dahil po sa nakikita na pagtatakip. Diba mga kababayan? Nakita nyo naman yung mga pasabog ni Marcoleta, imbes na yung mga culprit ang tukuyin, yung culprit yung banatan, hindi po Ang binabanatan po si Gutesa. So ngayon, hindi ginaya ni Lacson yung pressure. Tuloy pa natin. Bilang isang senador, and maybe hindi na lang niya talaga gugustuhin na mangyari pa ito. So I think that's why he resigned. Pero on the issue whether nagawa niya ba ng tama yung kanyang I think may problema, no, sa una pa lang. Sabi ko nga kanina, may mga tao na dapat na ipatawag pero hindi nila pinatawag, no? So doon pala may kita natin na medyo may nangyayaring whitewash dito sa investigation ng Senate Blue Ribbon Committee. Yan mga kababayan, di ba? Pati sila po ay nakikita po yung posible na pagtatakip ng dalawang ito. Di ba? Akala natin totoo yung ginagawa nila. Pero ayon kay Lacson, may ginugulo ni Marcoleta.
maganda na sana daw yung takbo ng Blue Ribbon Committee pero ginugulo ng may nanggugulo. Ano masasabi nyo dito mga kababayan? Sinasabi ni Lacson, ginugulo ni Marcoleta eh. Okay na sana eh. Okay naman yung aking ginagawa eh. Kinokontra nila. Pati mga basher daw. Oy, Senador Lacson hindi basher. Totoong taong bayan ang nangbabas sa'yo. Kasama mo si Tito Soto. Diba? The bad news, the perfect workflow doesn't exist. So yan mga kababayan, talagang matindi po itong pasabog na ito. Na talagang may nangyayaring whitewash. Nako po, ang galing ng analyst na ito mga kababayan. Talagang, nako po, ano nang mangyayari hanggang ngayon po wala pong Senate hearing. Wala pong Blue Ribbon Committee hearing. Ipinagpaliban po nila mga kababayan na pinag-uusapan nila yung budget. Yari na. Tila may whitewash talaga. Ang sabi pa ni Rowena Guanzon na future senador 24/7 daw yung ginagawang ghost project doon sa Ilocos Norte. Para pag binisita daw, safe ka na. Mga kababayan, ano? Nagbitiw bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ito si Senator Ping Lacson. Ano ho ba ang masasabi po niyo dito? Well, I think this is a reaction to the mounting pressure on his part for him to be able to really deliver supposedly, kasi medyo tough act to follow talaga yung kanyang sinundan, which is Senator Dante Marcoleta, at nakita naman natin kung paano ini-steer, no? Kumbaga paano inilarga ni Senator Dante Marcoleta yung Senate Blue Ribbon Committee. But then again, it happened na nagkaroon ng change of leadership, and consequently napalitan din yung committee chairmanship nitong Senate Blue Ribbon Committee. Ang nilagay nga rito is si Ping Lacson, ano? At the onset, many people were expecting that he will be true to his mandate, no? Pero mukhang nagiging malinaw na mukhang hindi niya kaya yung mga tao na nandito sa likod nitong napakalaking skandalo na to, no? Because even if there were already insinuations and actually direct allegations that pinpointed to Saldico and itong si Martin Romualdez. Mga kababayan, sinasabi pa nga baka daw pinapatakas na po yung si Martin Romualdez na mukhang nag-alsabalutan, dala pati aparador papunta abroad para matakasan itong ginagawang investigasyon. Kaya pinigil po nila ang Blue Ribbon Committee ngayon. So ngayon yung pasabog, nag-resign itong si Ping Lacson na hindi nakayanan yung mga pressure na nanggagaling sa taong bayan. Pati mga sundalo nagre-resign na. Pati mga Marines talagang may sinasabi kay Senador Lacson. Grabe na ito. Tapos si Kiko Barsaga pa nanawagan ng people power dito sa Pilipinas. Lahat po mga kababayan. Lahat tinawagan niya. Mga sundalo, AFP, Marines, Philippine National Police, taong bayan. Nanawagan na i-impeach itong si BBM. Naku po, talagang tyranny daw. Halaka. Still, walang ginawa yung kanyang committee, no, to even call them. And in fact, I think even before Zaldico resigned from the Congress, he even made the assertion na in-exercise nila yung interparliamentary courtesy, which I believe should have been set aside, no, for a very big and a very sabihin na nating significant controversy, scandal or fiasco kagaya nito, no? So doon pala nakikita na natin na mukhang hindi magiging maganda yung direksyon ng pagdinig niya to under him.
And then ito nga biglang sinabi nila that it will be suspended, and I think it was suspended primarily because may mga nagbanggit na sa kanilang pagdinig ng mga pangalan na hindi nababanggit before, particularly former Speaker Martin Romualdez. So I think I think ito yung ilan sa dahilan kung bakit siguro mas minabuti niya, plus of course the public perception. So yan mga kababayan, ito po yung nababasa ng political analyst na si Professor Froilan, na hindi kinaya po ang pressure itong taong bayan na binabash itong si Tito at Ping Lacson, itong nagiging direksyon ng Blue Ribbon Committee. Hindi rin niya kayang ipatawag itong si Martin Romualdez. So nakikita natin mga kababayan, tila na pressure nga ito. Itong si Ping Lacson kaya bumaba. So ang sinasabi naman ni Franklin Drilon na itong si Lacson daw para ma-stay sa kanyang position at very confident si Tito Soto daw at kumpiyansa na mananatili ang kanyang position bilang Senate President, matatag daw ang samahan ng majority. Kapit to ko si Tito Soto dito. I'm pretty sure naman that Ping Lacson is reading the comments or the pulse of the public, at kitang-kita naman natin kung paano siya siguro nababash ngayon sa social media halimbawa because of what he's doing. Po, sa madaling salita, Prof, hindi ba naging maayos ang kanyang naging pag-handle dito sa komite at mas epektibo yung kay Senator Marcoleta na pag-handle nitong investigasyon nga ng maanumalyang flood control projects dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee? Yeah, actually kasi the way I see it, mukhang obviously may mga may mga paglilihis at may mga gusto siyang takpan dito sa pagdinig na to, na I think it's not really in the character. I mean, in fairness to Senator Lacson, was never really in his character to be like this. Pero I don't know what really happened. Maybe ganoon kalaki yung impluwensya nitong mga nasa likod nitong iskandalo na to the point. O yan mga kababayan, ako po, kasi naman may bali-balita kasi mga kababayan na nanalo ang mga ito dahil merong nag-finance. Si Tito Soto, bakit nanalo? Ping Lacson, bakit nanalo? Kaya ito daw yung nakikita, parang allegedly na ito yung nagbayad para manalo sa Comelec. Ito yung mga na sumasabog sa social media. Ayon na rin sa mga kwento ng mga talagang galit na galit kay Ping Lacson at Tito Soto dahil po nararamdaman nila na meron talagang bias na nangyayari. Ibang-iba daw si Senador Marcoleta. Ang ginagawa kasi ni Senador Marcoleta noon, maliwanag po ang kanyang direksyon, hindi madilim. Pero nung ginawa nung dalawa na school bukol na ito, inagaw yung posisyon kay Marcoleta, sinibak si Chis Escudero. Sinibak si Marcoleta, ayun, nagkalabo-labo. Ngayon, nagtatampo yung mga senador dito sa dalawa dahil po sa parang inakausahan po lahat ng senador na parang madumi ang kamay, madumi ang budhi dahil sa insertion o amendment ng budget. Di ba mga kababayan? So dito, naninilikado yung liderato ng dalawa. So, nag-resign na nga itong si Ping Lacson. Ito naman si Tito Soto, kapit to ko, na kumpiyansa daw na mananatili bilang Senate President. Di wow! Mga kababayan, tuloy natin. Even an upright man like Ping Lacson with this weight, with his principles and his demeanor, para lang paboran sila. And I think itong pagbibitiw niya na to, is more of a reaction perhaps doon sa So, yan po mga kababayan, ano masasabi nyo po? Anong mangyayari ngayon? Ano po ang kaganapan? Diba? Ano bang sinasabi ng mga komento? Ng mga pasabog? Halaka!
Walang binatbat si Pinky kay Senador Marcoleta. Dapat si Juan Bol magbitiw na din. Resign pati press. Sanay Lacson is fooling the Filipino people. He is a traitor to this country. Halaka. Mga kababayan, galit na galit ang mga Pilipino. Anong masasabi nyo po dito mga kababayan? Magkomento po kayo sa mga sari-sarili nyong mga opinyon. Magkomento po kayo mga kababayan dito. Talagang matindi po itong nagaganap na gulo sa Pilipinas. Ang Senado, gulo-gulo na. Nawawala na yung tiwala ng taong bayan. Si Cayetano po nanawagan pa ng resign all. Magkaroon ng snap election para mabago at ma-overhaul ang gobyerno. Sa tingin nyo mga kababayan, magre-resign ng mga ito? Malabo. Mula presidente hanggang vice president hanggang sa congressman, senador. Sa tingin nyo, magre-resign ng mga ito? Malabo, mga kababayan. So magkomento kayo kung ano masasabi nyo dito sa mga pasabog na ito. Bakit kapit to ko itong si Senate President Tito Soto? Na dito naman kay Senador Lacson na pressure na. Hindi ginaya yung gravity, yung bigat ng bash niya. Binabanatan siya ng taong bayan kasi nga pansin nila, wala na talaga. Tinigil ang Blue Ribbon Committee. Hinaharang yung mga witness na tumutumbok sa mga culprit. Kaya mga kababayan, anong masasabi nyo? Magkomento po kayo. Pasabugin nyo po ang komento. Mas marami, mas maganda, i-share nyo po ng libo-libo. Para po malaman ng mga kababayan natin, buong mundo, buong Pilipinas, pati sa ilalim ng lupa, may FB doon, may YouTube doon. I-comment nyo po mga gusto nyo, makisama tayo dito kasi talagang inagrabyado tayo ng mga politikong ito, ng mga buhaya. Hanggang ngayon, walang nangyayaring, wala, puro pagtatakip. Mula nung napalitan si Marcoleta, labo-labo na lahat. O, di ba mga kababayan? Yan lamang po ang aking bahagi. Isang like, isang share po, isang subscribe. Ako po si The Wonders Philippines. Salamat po.